Sampagita. Ako nga pala ang iyong guro ngayong araw. Ako si Teacher Dulce. Bago tayo magsimula, nais ko lamang na anyahan ang isa sa inyo pang manalangin. Salamat. Meron ba tayong lumiban sa klase ngayon? Nakakatuwa naman at walang lumiban. Bago tayo tumuloy sa ating bagong talakayan, ano nga ba ang ating tinalakay ng nagdaang araw? Tama, ito ay tungkol sa pangunahin at pangalawang direksyon. Ngayon, ang ating layunin makikilala ang lobo bilang modelo o representasyon ng mundo at nagagamit ang mapa bilang patag at modelong grapikal ng ating mundo. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, nais kong ipangkat kayo sa apat. Magaling! Magbibigay ako ng tar papel upang inyong buuin. Bibigyan kayo ng 3 minuto para gawin ito. Ang unang makatapos ng gawain ay bibigyan ng 5 puntos. 4 naman ang susunod, 3 ang pangatlong makakagawa at 2 points naman sa huli. Nauna ang ikatlong pangkat. Sumunod naman ay ang unang pangkat. Ang pangatlo ay ang kalawang pangkat. At ang magkakaroon naman ng 2 puntos ay ang ika-4 na pangkat. So, ano nga ba ang napansin ninyo sa inyong mga nabuong tar papel? Tama. May globo, mapa, kontinente, at mga karagatan. Maaari ba kayong magbigay ng inyong nalalaman sa inyong mga nabuong mga tar papel? Tama, ang globo ay may hugis na parang bilog. Ang mga kontinente ay tipak-tipak ng lupa sa ating mundo. Ang mapa naman ay papel na representasyon ng ating mundo. At ang karagatan naman ay ang katubigang bumubuo sa ating mundo. Tama ang inyong mga kasagutan. Maaari na tayong dumako sa ating aralin. Ang heograpiya ng Pilipinas. Paggamit ng mapa at globo. Ano nga ulit ang una nating tinalakay kanina? Tama, ang globo. Bago ko ibigay ang kahulugan ng globo, nais kong ipakita ang realya ng globo. Isa siyang bilog. Ngunit, hindi talaga bilog ang pinakahugis na tawag sa kanya. Ano nga ba ito? Ang globo ay isang representasyon ng ating mundo. Ang hugis nito ay hindi bilog. Ito ay oblique spheroid. Lagi niyan tatandaan na hindi ito bilog. Ito ay oblique spheroid. Ito ay nagbibigay ng tamang proporsyon ng mga kontinente at karagatan. Ginagamit ito upang makita ang mga bansa, kontinente, mga karagatan sa kanilang tamang sukat at lokasyon. So, napakaganda pala ng globo dahil dito makikita natin ang mga sukat at ang mga tamang lokasyon ng bawat kontinente sa buong mundo. Ang globo rin ay nagbibigay ng tumpak na paglalarawan ng distansya at direksyon ng bansa kumpara sa mapa. So, dumako tayo sa mapa. Ang mapa naman ay isang representasyon ng patag na lugar. So, isa siyang patag na representasyon. Kagaya na lamang nito. Diba mas madali? Ipinapakita nito ang iba't ibang impormasyon tulad ng kalsada, anyong lupa, anyong tubig, at mga hangganan. May iba't ibang uri din ng mga mapa depende sa layunin nito. Tulad ng mapa ng kalsada, heograpiya, politikal, at klima. Naiintindihan ba mga bata? Meron pa ba kayong tanong?
or merong gustong magdagdag, maraming salamat. Tutuloy na ako sa pagtalakay ng ating leksyon. Ang susunod naman ay ito ang mga bahagi ng kalupaan ng daigdig. Ang ating daigdig ay binubuo ng 7 kontinente. Ang Asia, Europa, Africa, North America, South America, Australia at ang Antarctica. Maaari nyo bang ulitin ang 7 kontinente ng ating mundo? Tama. Magaling kayong lahat. Bigyan nyo ang mga sarili ng inyong 3 palakpak. Magpatuloy na tayo. Huling bahagi ay ang karagatan. Ang karagatan naman ay 34 na bahagi ng ating daigdig. Binubuo tayo ng 5 karagatan. Ang karagatang Pasipiko, karagatang Atlantiko, karagatang Indian, karagatang Antartiko. Ano-ano nga ulit ang karagatang bumubuo sa ating daigdig? Tama. Ngayon, sa bawat pangkat, bubunot ako ng mga salita at bibigyan nyo ng mga kahulugan. Pangkat una, kontinente. Tama, ang kontinente ay ang kalupaang bahagi ng ating daigdig. Karagatan naman. Tama, ito ay binubuo ng 3 at 4 na bahagdan ng ating mundo. Globo, ang representasyon ng ating mundo. Sa pagtataya, nais kong sagutan ninyo ang aking inihandang mga tanong. Buuin ang mga jumbled letters. Bibigyan kayo ng 4 na minuto para sagutin ang mga tanong. Sa inyong taktang aralin, nais kong isulat ninyo ang mga anyong lupa. Yun lamang at maraming salamat.